Na please, and despite of the absence of our pastor, ang Panginoon po ay gagamit ng tao para maabot po ang ating spiritual na pangangailangan ngayong pong gabi po na ito. Amen? Great series of lesson all about and included lagi ang ating salvation ngayong pong mga series of lesson ng ating mahal na pastor. Last Wednesday is a great message. Amen? At in continuation of that, ako po'y naniniwala na pagpapalain po tayo ng Panginoon. Amen? Amen. Alright, Sir Conrad will come and give us the Word of God this evening. At ako po'y naniniwala na siya po'y gagamitin ng Panginoon mightily. Amen, amen. Magandang gabi po sa inyo pong lahat. At salamat po sa Panginoon at muli tayo po'y magagamit sa paghahayag ng salita po ng Diyos. And I do believe na tayo po'y muli ay pagpapalain ngayong gabi pong ito. Maraming salamat po muli sa ating mahal na pastor sa kanyang tiwala upang muli ay mahapaghayag ng salita po ng Diyos. And it's a great privilege mga kapatid na maging pagpapala po muli para po sa inyo. Always remember this, brethren, na lagi po sinasabi po sa inyo na every time that you go inside of this church, before I start the preaching, accomplish your purpose. Always accomplish your purpose, brethren. Huwag kayong papasok po dito, mga kapatid, na parang wala lang. Make sure na kahit isa sa ibabahagi ko po sa anumang idadaldal ko po sa inyo ngayon, make sure na kahit isa ay meron po kayong makuha. Accomplish your purpose, brethren. Tulad nga po na sinabi ni Sir Maki po kanina, ay ang ating mahal na pastor ay nagkaroon po ng series of message at kabilin-bilinan niya po ay sundan ko po ang kanyang preaching. Yun po yung pinakamahirap. bilang isang mensahero po, kung susundan niyo po ang preaching po ng ating mahal na pastor, yun po yung pinakamahirap sa lahat. Alright, but sa biyaya po ng Panginoon, I prayed for this message and I do believe that this message will be a blessing to all of us. At tulad nga po na nabanggit ng ating mahal na pastor, ang kanyang mensahe ay patungkol po sa incarnation. Tama po ba? Naalala niyo po ba yon? Alright, so I hope naalala niyo po yun mga kapatid. Patungkol po sa incarnation or ang pagkakatawang tao ng Panginoong Jesucristo. At sabi ko nga it's very timely at sa biyaya po ng Panginoon, ako po ay nagtuturo po sa ating eskwelahan, sa ating Philippine School of Scriptures ng The Life of Christ. At salamat din sa Panginoon sa mga nag-enroll at napili ang subject po na yon. At sa biyaya po ng Panginoon ay yan po ang aking tinuturo sa ating college. Alright, sabi nga ng ating mahal na pastor, kung ano yung implication nung incarnation, ano yung significance, or ano yung kahalagahan ng incarnation. Yan yung kanyang tinalakay, yan yung kanyang binalangkas, mga kapatid. At our pastor, ang kanyang focus during that time is patungkol po doon sa Holy Spirit. Kung maaalala nyo po, mga kapatid, tama po ba? Kung paano naging part ang Holy Spirit sa kapanganakan ng Panginoong Jesucristo, na yung Holy Spirit din po na yun, ang siyang dapat na alin? Na ang siyang dapat nagdudwell sa atin upang makuha natin yung imahe po ng Diyos. Not just the physical image, mga kapatid, no? But yung karakter ng Panginoong Jesucristo, ang Holy Spirit ang siyang tutulong sa atin. Yun po yung kanyang binabalangkas para po sa atin. Now, ngayon naman mga kapatid, tutuloy ko po or susundan ko po yung kanyang mensahe patungkol naman mga kapatid sa doctrine of redemption. Pumarito ang Panginoong Hesukristo mga kapatid para tayo po ay i-redeem. Kaya yan po yung ating babalangkasin ngayong gabi pong ito. At sa biyaya po na I prayed for this message, mga kapatid, na maging blessing po para po sa inyo. Let's open our Bibles in the book of 1 Peter, a very familiar verse to all of us here. 1 Peter chapter 1. Let's start reading in verse number 18. Are you there? Amen. All right, 1 Peter chapter 1 in verse number 18. All right, the Bible says here,
For as much as ye know that ye were not redeemed with what? Corruptible things, as silver and gold from your vain conversation received by tradition from your fathers, but with the precious blood of Christ, as a lamb without blemish and without spot, who verily was foreordained before the foundation of the world, but was manifested in these last times for you, whom by him do believe in God that raised him from the dead, and gave him glory, that your faith and hope might be in God. Alright? Sabi ko nga po sa inyo mga kapatid, ang pag-uusapan po natin ay patungkol po sa doctrine of redemption. Tayo po muna ay saglit naman na lang. Let's all pray. Dakila namin Diyos, Ama, maraming salamat po muli sa oras po na ito. Salamat, Panginoon, sa katapatan niyo sa aming buhay. Salamat, Panginoon, at pinahintulutan niyo po kami na makapunta po dito sa inyo pong bahay pananambahan upang matuto at makapakinig ng inyo pong salita. Dalangin ko po, O Diyos, na patuloy niyo po kong gamitin na pagpapala sa inyo pong mga anak. Bigyan niyo po ko ng karagdagang wisdom, Panginoon, upang patuloy ko po maabot ang pangailangan espiritual ng bawat isa. I cannot do this without you, O God, but please use me. Use me, O God. Holy Spirit, please flow through me and make me a blessing to your people. O Diyos, kayo po ang siyang maitaas. Give us the right spirit and the right attitude, Panginoon, towards the message. Muli, maraming salamat. Lahat po ng papuri ay binabalik ko po sa inyo. Patawad po muli sa aming pagkukulang at pagkakasala. In Jesus' name, amen. Alright, sige po, makakaupo na po kayo. Alright, magandang gabi po. At alam niyo po, nung ako po ay paakyat na po dito at habang ako po ay nagre-review po ng aking mensahe, talagang inaatake na po tayo ng diablo eh. Sabi ko, grabe yung parang binibiyak yung ulo ko po kanina. As in, talagang sabi ko, tatawag yata ako kay Maki. Tatawag yata ako kay Maki, pero hindi. Alam kong talagang inaatake lang ako. And alam ko na may plano ang Diyos sa mensaheng ito para po sa atin. At sabi ko nga mga kapatid, the doctrine of redemption. And now dito po sa binasa po natin, here is Peter, mga kapatid, ang setting po nito para lang hindi po kayo maligaw at para maintindihan nyo lang po ang tunay na nangyayari. Dito po kaya nasulat po ni Peter po itong ganitong klaseng mga talata. Si Peter po ay ina-encourage niyo po yung mga Christians Christians scattered throughout the Roman Empire. Alright? So ini-encourage niyo po ang mga tao po ng Diyos during this time. Because, bakit niya ini-encourage? Because ang mga Kristiyano po during this time, ay sila po ay nagsasuffer sa persecution regarding sa kanilang pananampalataya. Yan po ang setting po niyan, mga kapatid. At according to history, it was the time of Emperor Nero when he wrote this letter. Alam niyo naman po mga kapatid, ang meron po kay Emperor Nero, yan po talaga ay mauusig at mamamatay Kristiyano po talaga yan. Alright, tignan niyo po, if you can search it in Google, hindi na po tayo gaano magdudwell po dyan. Pero nais ko pong ibahagi po sa inyo kung ano pong nangyayari at babalikan po natin yan mamaya-maya lamang po. Alright? So ngayon po, ang tatalakayin ko po sa inyo is patungkol po sa doctrine of redemption. And this redemption, mga kapatid, is a branch or one of the branch pag pinag-usapan po natin yung soteriology. Alright? Pag sinabi natin soteriology, it is the study of salvation. Alright? Study of salvation. Where the term comes from the Greek word soteria, which means salvation. Ulitin ko po mga kapatid. The term comes from Greek word soteria, which means salvation. And the word soteria derives from the root word soter, which means savior. Alright? And then the word logia means study. Nakuha niyo po? Ganyan po ang Philippine School of Scriptures. Ganyan po nagdi-discuss. Mga kapatid, pinapatikim ko lamang po kayo pagdating po sa PSS po natin. Alright? So the term, yun po,
So dyan po nanggaling yung sinasabi ko po sa soteriology. Branch po ito mga kapatid. At marami pa po ito. Like for example, nandyan po yung justification, nandyan po yung sanctification, nandyan po yung redemption, imputation, adoption, reconciliation, propitiation, and what? Yung redemption. Ang dami pala nun, sir. Ganun pala yung kaligtasan natin. Ganon katindi mga kapatid. Parang ang dali na lang kasi nating sabihin, ako po ay tumanggap sa Panginoong Jesucristo. Parang ang dali na lang mga kapatid. Tama po ba? Pero marami pong pinagdadaanan po yan. Marami pong sanga-sanga po yan pagdating po sa sinasabi nating doctrine of soteriology. Alright? Nakuha niyo po ngayon, ang pag-uusapan po natin ay patungkol po doon saan? Sa doctrine of redemption. Nakuha niyo po mga kapatid? Alright, pag sinabi nating redemption, redemption means to purchase or to buy back. Okay? Okay? Ayun po. Again, to purchase or to buy back something that originally belonged to the purchaser. Okay? Like for example, this mic, okay? Ito na lang, nawala yung ano eh. May tuwig dapat eh. Alright? Like for example, ito pong mic po na ito. Ako po ang nagdisenyo po nito. Ako po ang talagang, sabi ko, ito bilog to, ito dito mahaba dito. Wala na yung bilog. Okay na yung bilog na yun. Huwag nyo na ano yan. Alright? Sabi ko, ito, ganito. At ang tatak nito ay ganito. At ang lagayan ng battery nito dito. So ako yung nagdisenyo nito. Pagmamay-ari ko ito. Originally, akin talaga ito. And it just so happened that this mic ay napunta sa iba. Alright? Napunta sa kung kani-kanino man. It's just so happened na napunta dito, napunta kay Jason, napunta kay Elmer. It just so happened na napunta po dito, doon. Alright? So ako bilang originally, kaya nga sabi, take note of the word originally. Originally, I need to purchase it back. Kukunin ko ito kasi akin to eh. Ako may disenyo nito. Ako ang pinaka-utak nito. Ako ang nagdisenyo nito. Ako ang may-ari nito. Ganun po yung kaligtasan po natin. Ganun po yung kaligtasan po natin, mga kapatid. We are created by God originally. We are created by God originally. Way back in Genesis chapter 1 in verse number 26. Puntahan po natin, mga kapatid. Genesis chapter 1 in verse number 26. Ano pong sabi po ng Biblia po dyan? Genesis chapter 1 in verse number 26. The Bible says there, and God said, let us make man in our image, after our likeness, and let them have dominion over the fish of the sea, and over the fowl of the air, and over the cattle, and over the earth, and over the creeping thing that creepeth upon the earth. So originally, mga kapatid, tayo po ay talagang sa Diyos. Nilikha tayo ng Diyos, kapatid. Naunawaan niyo po yun? Originally. Now, sadly, sin entered. Genesis chapter 3 in verse number 6. And when the woman saw the tree was good for food, and that it was pleasant to the eyes, and the tree to be desired to make one wise, she took of the fruit thereof, and what? Did it. And gave also unto her husband with her, and he did it. Doon po nagsimula. Sin entered, mga. That's the saddest part, mga kapatid. Originally, tayo po ay sa Diyos. At pag tayo po ay tayo po ay sa Diyos, ang pinakalayunin po natin is to give glory to God. Ibibigay lahat natin ng papuri. Nilikha tayo ng Diyos bilang isang tao para i-glorify ang Diyos, kapatid. But sadly, mga kapatid, sin entered.
Pumasok yung kasalanan, mga kapatid. Sin entered, tayo po ay napahiwalay sa Diyos. Nakakalungkot, mga kapatid. Ito po lagi natin tatandaan. Simula nung tayo po yan po yung sinasabi natin, tayo po ay naging makasalanan. Lagi niyo pong tatandaan, mga kapatid, hindi mo kailangan gumawa ng isang kasalanan para maging makasalanan ka. Marami po kasi akong naririnig, mga kapatid, na kapag hindi ka ba nagsusugal? Hindi ka ba nagsisinungaling? No, kapatid, bunga yun ng makasalanan ka. Kaya ka nagmumura, kaya ka umiinom ng alak, kaya ka naninigarilyo, kaya ka sumasagot sa magulang mo, kaya ka ikaw ay makasalanan. Dahil yun ay bunga ng ikaw ay likas na makasalanan. Ganun yung nangyari. Sin entered. Yan po ang nangyari, mga kapatid. Tayo po ay naging makasalanan. Ganun po katindi, mga kapatid. Kaya nga sabi ko po sa inyo, yan po yung sinasabi natin, nangyari po sa atin nung tayo po ay naging makasalanan. Now, kinakailangan nating ma-reconcile sa Diyos. Kinakailangan natin mapunta ulit muli sa original na kalagayan po natin. Kinakailangan natin muli na maibalik. Kaya nga sabi ko kanina, the doctrine of redemption, kukunin tayo ulit ng alin? Ng Diyos po natin. Why? Because we are originally sa Kanya. Hindi tayo sa makamundong maibabaw na ito, kapatid. We are created in the image of God, brethren. Kaya nga kukunin niya tayo. We need to be buy back. Kukunin niya tayo doon. Pero papaano? Kaya nga minsan parang andali na lang natin sabihin, tinanggap ko ang Panginoong Jesucristo bilang Panginoon at tagapagligtas. I praise God na ako'y talagang anak ng Diyos, kapatid. Salamat na lang at talagang tinanggap ko, 100% I'll go to heaven when I die. Ang dali na lang nun, kapatid. But let me help you, kapatid. How is the process of our redemption? Paano yung proseso ng redemption po natin, kapatid? Yan ang aking ipapaliwanag po sa inyo para maunawaan ninyo na may proseso yung redemption po natin. Sabi nga ng Biblia nga, mga kapatid, in the book of Peter, binasa po natin, for as much as you know that we are not redeemed by what? Corruptible things of this world. Hindi tayo binili ng gold. Hindi tayo binili ng silver. Pero binili tayo, mga kapatid, ng alin? Banal na dugo ng Panginoong Hesukristo. Sabi ko nga po sa inyo, parang ang dali lang pag nabasa mo, but with the precious blood of Christ as a lamb without blemish or without spot. Parang ang dali lang, mga kapatid. Kaya nga sabi ko po sa inyo, but how is the process? Anong dinanas ng Diyos para ikaw na isang makasalanan ay maligtas lamang papunta sa dagat-dagatang apoy, kapatid? Anong ginawa? Anong dinanas ng Diyos natin? Tandaan po natin ang diniscuss ng ating mahal na pastor. Diyos siya na nagkatawang tao, kapatid. Iniwan niya ang kanyang trono para lang sa atin. Kaya kung anong nararamdaman mong sakit, kung anong nararamdaman mong pighati, kung anong nararamdaman mo pag ikaw ay nasugatan, same thing lang din na mararamdaman ng Diyos natin, kapatid. Because why? Because nagkatawang tao siya. Tandaan po natin, mga kapatid, way back in Bible times, doon po sa ating pinag-uusapan na way back in Old Testament time, wala po talagang naniniwala sa Diyos eh. Kaya nga yung mga Israelites, lagi silang gumagawa ng Diyos-Diyosan. Yung mga tao ng Diyos, hindi talaga sila naniniwala. Akalain mo, meron ng mga miracles, meron ng mga pillars of clouds, pillars of fire, pero hindi pa rin sila naniniwala. Kaya anong ginawa ng Diyos? Okay, hindi kayo naniniwala, babain ko kayo.
Makisalamuha ako sa inyo. Makadaupang palad ko kayo. Gagawa ko ng miracles at makikita ninyo na ako ang tunay na Diyos, mga kapatid. But still, sadly, mga kapatid, we rejected God. Nireject natin ang Panginoon, kapatid. Yan ang nakakalungkot, mga kapatid, sa buhay ng isang Kristiyano. Kaya nga sabi ko po sa inyo, mga kapatid, ito yung magandang pag-aralan natin kung anong ginawa ng Diyos para sa atin. Paano ba talaga tayo niredeem ng Diyos? Sa biyaya po ng Panginoon, sabi ko nga, habang ako po yung nag-aaral ng buhay ng Panginoong Jesucristo, the life of Christ, grabe yung, sabi ko, ganito palang dinanas ng Diyos, kapatid. Parang ang dali na lang natin sabihin, I am a child of God. Tinanggap ko ang Panginoon bilang Panginoon at tagapagligtas, 100%. Parang ang dali lang natin. O, pupunta ka ba sa langit? Yes. Bakit? Tinanggap mo ang Panginoon Kristo. Ang dali. But how is the process, brethren? How is the process? Jesus need to undergo scourging and crucifixion. Kailangan dumanas ng Diyos, kapatid. Kailangan dumanas ng Diyos yung scourging and crucifixion. Sabi po sa Biblia, utos ni Poncio Pilato na i-scourge ang ating Panginoong Jesucristo. That is in John chapter 19 in verse number 1. Assignment nyo na lang po yung puntahan nyo na lamang po. John chapter 19 in verse number 1. Inutos ni Poncio Pilato na i-scourge ang Panginoong Jesucristo. At bago pa mangyari yung scourging po na yun, let's go to Book of Matthew. Tignan po natin, Book of Matthew, para makita nyo po, mga kapatid. Baka nalampasan nyo na po ito. Matthew chapter 27. Matthew chapter 27 in verse number 27. The Bible says here, then the soldiers of the governor took Jesus unto the common hall and gathered unto him with the whole band of soldiers. Naunawaan niyo po yun? Whole band of soldiers ang nakapalibot sa ating Panginoong Jesucristo, and they strip him and put on him a scarlet robe. Ang scarlet robe po na yan ay nagsisimbolize na disrespect at yan po ang mockery pagdating po sa Panginoong Jesucristo. Sign of mockery po yan para sa Panginoong Jesucristo. And when they had platted a crown of thorns, they put it upon his head. And they reed in his hand, and they bowed the knee before him and mocked him, saying, Hail, King of the Jews. This is the saddest part, brethren. Verse number 30. They spit on him. They spit upon him and took the reed and smote him in the head. After that, they mocked him, and they took the robe off from him and put on his raiment on him and led him away to crucify him. Just imagine this, brethren. Just imagine this, brethren. Nilagyan ng tinik sa ulo ang ating Panginoong Jesucristo, at yung reed, yung pamalo, pinalo pa ang Panginoong Jesucristo sa ulo. Kaya nga, no wonder, the thorns ay tumagos hanggang sa scalp ng ating Panginoong Jesucristo. Kaya nga yun, sige nga sabi ko, natatawa na lang ako, mga kapatid, pag may mga nagpo-prosesyon eh. Wala pa ako nakitang pinalo sa ulo. Tinadyakan meron, pero yung pinalo sa ulo, wala pa eh. Pero kapatid, kung alam lang nila, kapatid, kung ang tunay na kalagayan ng Panginoong Jesucristo, kapatid, bago punanak ang kanyang dugo, kapatid, bago pa lang siya i-scourge ito. Wala pa yung scourging, kapatid. Wala pa yung scourging. Dadalhin pa lang siya doon sa scourging, kapatid. May corona. Nakitang may corona, alright. In-strip, tapos meron ng pamalo. Boom! Pinalo pa sa ulo.
Kaya bumaon yung tinik sa kanyang ulo at nagkaroon siya ng profuse bleeding. Paano may profuse? Ano ba yun? Ma'am Eugene, profuse bleed. Yung dumanak, malakas ang dugo, kapatid. Sorry kasi nasanit. Profuse bleeding. Akalain mo po yun? Kaya sabi ko po sa inyo, wala pa dito yung scourging, kapatid. Hindi pa siya i-scourge. Pupunta pa lang siya doon, kapatid. Kaya nga, sabi ko po sa inyo, daranas muna ang Panginoong Jesucristo ng ganito para lang ikaw ay maligtas, kapatid. Para lang makuha, mabuyback ka ng Diyos sa kasalanan mo. Para makuha ka niya doon sa lubok mong kasalanan. Kailangan niyang dumanas ng ito. And scourging is one of the most feared of all punishment. It was a form of brutal, inhumane punishment generally executed by Roman soldiers using the most dreaded instrument of time called flagrum. Kapatid, yung scourging, mga kapatid, ito po yung pinakakinakatakot-takutan na punishment during that time. At ito yung pinaka-brutal na alin? Na isang punishment ng isang Roman soldier, kapatid. At ito rin yung isang hindi makataong punishment na daranasin ng ating Panginoong Jesucristo. Kaya nga po hindi madali, mga kapatid, ang dinanas ng Panginoon. The exact whip on Jesus is not definitely known, but the historical evidence suggests it was likely a Roman flagrum. Pwede mo ba natin pakita? Yung ganyan po yung sinasabing Roman flagrum. The whip consists of 3 or more leather tails that had plumbatel, small metal balls, or sheep bones at the end of each tail. Yan po yung ihahampas sa likod ng Panginoong Jesucristo. Yan po yung dulo. Pampira yung nagpo-prosesyon, wala lang. Ayan po yun. Yan po yung ihahampas sa ating Panginoong Jesucristo. But let me remind you, brethren, that these soldiers are not just lame soldiers. They are trained soldiers. Malalaki ang mga katawan at alam nila kung paano ihampas itong whip na ito. Alam nila kung paano hagupitin ito, kapatid. Merong proseso eh. Merong tamang prosesong paano i-whip ito. Kaya nga, mga kapatid, lalabas talaga ang laman-laman ng Panginoong Jesucristo. Ganun katindi ang dinanas ng Diyos po natin, kapatid. Under the law, mga kapatid, hindi dapat higit sa 40 lashes. 40? Kapatid. Ganon? 40? Sabi nga nung habang ako'y nag-aaral po nito napuntahan ko yung nag-acto ng Passion of Christ. Sino napanood ng Passion of Christ? Alright. Ay, wala. Kodi, wala. Wala. Okay. May isang pelikula, mga kapatid. At sabi niya, siya yung gumanap ng Panginoong Jesucristo. At syempre, puro lang naman yun. Puro, lang naman yun. Syempre, acting lang yun. Pero ginamit sa kanya yung replica ng flagrum. Ginamit sa kanya nung siya ay pinapalo na. Pero meron siyang sinabing, nakatapal sa kanya. Pero merong isang lumusot. Isa lang. Pero sabi niya, hindi na daw siya makahinga. According to his testimony, hindi na ako makahinga. Parang nabali yung ribs ko. Parang, yun yung sa kanyang testimony Nung pinalo siya, lumusot lang yung isa lang. Yung isang tail lang Pagkapalo sa kanya, sabi niya, parang hindi na siya makahinga. Nagpa-hospital siya.
Yung artista po yun. Pero yung Panginoong Hesukristo po natin, kapatid, tinanggap niya lahat ng mga lashes na ito, mga kapatid. Grabe po, grabe katindi ang dinanas ng ating Panginoong Hesukristo. The bits of metal would dig deep into the flesh, ripping small blood vessels, nerves, muscles, and skin, brethren. No wonder, in the book of Isaiah, chapter 53, in verse number 2, there is no beauty in it. There is no beauty. Wala kang nanaising beauty, kapatid. Wala kang makikitang kagandahan. Yung nag-Passion of Christ, gwapo pa eh. Ngumingiti pa, may abs pa. May abs pa yung nandun sa pelikula na yun. Ngumingiti pa. Pero sabi sa Biblia, there is no beauty in it. And also, our Lord suffered all of these things, these worst things, but according to the Bible, while He is suffering this kind of things, He opened not His mouth. Pambihira. Kapatid, yung nandun sa pelikula, kada palo, palo ulit, aray ko! Pagkapalo, aray! Aray, Pinoy pala yun, Tagalog pala. Aray ko! Ang sakit! Akalain niyo po. Pero sabi sa Bible, mga kapatid, hindi man lang bumuka ang kanyang bibig. It is because of the sign of humility, brethren. Siya ay nagpasakop talaga sa will ng Diyos, kapatid. Ganon katindi ang dinanas ng ating Panginoong Hesukristo, kapatid. Our Lord suffered this kind of things, mga kapatid. The injuries sustained during the scourging was extensive. Blows to the upper back and rib area caused rib fractures. My goodness. Severe bruising in the lungs, bleeding into the chest cavity, and to the partial complete. Nagkaroon po ng pulmonya, kapatid. Pneumothorax, nakalagay po dito. And the victim would periodically vomit, experience tremors, seizures, and have bouts of fainting. The victim would be diaphoretic, ibig sabihin yung uhaw na uhaw, kapatid, because of profuse sweating. Kaya nga po sabi dito, mga kapatid, ganun ang dinanas ng ating Panginoong Hesukristo. Fractured ribs, pagkapalong ganun, hahatakin yon para sumama yung laman. Pagkapalo ulit dito sa kabila ulit, dalawang Roman soldiers, pagkapalo ulit, pak! Hatak! Kuha yung laman. Tuwang-tuwa pa. Tuwang-tuwa pa ang mga Roman soldiers during that time. Papalo ulit, pak! Hatak! Para makuha yung laman. Ganun katindi ang dinanas ng ating Panginoong Hesukristo. No ordinary man can survive this kind of scourging. No ordinary man can survive this scourging, mga kapatid. But salamat na lang sa Diyos, it only proves that He is the Son of God. It only shows, kapatid, that the living Savior, yung tinanggap mo at tinanggap ko, kapatid, ay buhay at totoong Diyos, kapatid. Because there is no ordinary man, kapatid, that could sustain that kind of scourging. No man can sustain that. No ordinary man can do that, kapatid. Akalain mo, kapatid, dinanas niya yan so that you can be bite back. Para tanggalin ka niya doon to buy you back from your sinful nature. At maibalik ka sa Kanya. Para sa Diyos. Kaya nga, young people, listen to me. Huwag na kayong pabalik-balik pa sa kasalanan. Huwag na kayong papunta-punta pa. Saan pabalik? Ito na naman, makasalanan na naman, kapatid. Bakit?
Niligtas ka na ng Diyos doon. Ayaw ka niya na doon, kapatid. Gusto niya, He bought you back, kapatid. He purchased you with His precious blood, brethren. Hindi lang ganun kadali, kapatid. Kaya nga parang ang nakakalungkot para sa isang young people na parang ang bilis lang bumalik sa kasalanan. Parang ang isang tatay lang din na ang bilis bumalik sa kasalanan. Simba ngayon, simba bukas, wala na naman next way. Pero kapatid, sana makita ninyo, kapatid, kung anong dinanas ng Diyos para sa iyo, para lang mabuyback ka doon sa kasalanan na yon. It's not a joke, brethren. Nangyari talaga to. Nangyari talaga to sa ating Panginoong Hesukristo. Ba't hindi doon natatapos? Sabi ko nga po sa inyo, ano lang yon? Scourging lang yon. Scourging lang yun. Anong sabi pa ng tao? Crucify Him. In-scourge na, pinahirapan pa, anong sabi ng tao? Crucify Him! Crucify Him! Anong gagawin? Pag kinrucify, dadalhin mo yung cross mo papunta sa Mount of Golgotha. Approximately 600 meters magmula doon papunta sa Mount of Golgotha. Buhat-buhat mo ang 100 pounds of wood na meron kang duguan sa iyong katawan. Oh my goodness. 50 kilos. 50 kilos, buhat-buhat mo yun. Warak-warak na yung laman-laman mo. Meron ka pang thorns na talagang no man can survive this. Buhat-buhat mo yon 600 meters. Hawak-hawak mo yon. Hawak-hawak niya pa rin yon. Ilang beses siya tumumba? 3 times siyang tumumba. Kuha-kuha niya pa rin yon. Kuha-kuha niya hanggang sa makadarating siya doon sa cross ng Kalbaryo, kapatid. Para lang sa kasalanan mo at sa kasalanan ko. Just imagine that kind. Just imagine that old rugged cross, kapatid. Yung hindi yung cross na parang makinis, kapatid. Yung cross na yon ay talagang parang, alam niyo yung kakatabas lang na puno. Ganun po yon. Ganun po ang bit ng Panginoong Hesukristo. Hindi po yung parang makinis nung nilihan na. No way. It was an old, rugged cross. Buhat-buhat niya yun. Akalain mo yun? Just imagine. Kaya nga sabi ko habang buhat-buhat niya yun, iniisip niya yung pangalan mo. Habang buhat-buhat niya yun, para to kay Jason, para to kay Elmer, para to kay Conrad, para to kay Sir Dennis. Lahat ng yun, lagay mo yung pangalan mo habang buhat-buhat ka yun, kapatid. Ilagay mo yung pangalan mo doon sa cross ng Kalbaryo. Ilagay mo ang pangalan mo na habang binubuhat niya, yon ay para sa iyo at para sa akin upang maligtas ka sa lumbok nating kasalanan, kapatid. Akalain mo yon, kapatid. No wonder, yun lang ang tanging kapamaraanan para tayo po ay ma-reconcile sa Diyos. Kasi kung hindi mo niya gagawin yun, there is no redemption. Walang mangyayari, kapatid. Kung hindi niya gagawin yun, kung hindi siya tutuloy doon, pwede naman Yoko na. Pagod na ako. Ayoko na, dito na lang. Hanggang dito na lang ako. Pero hindi, kapatid. Hindi siya huminto. Hindi siya tumigil doon, kapatid. Still, in-accomplish niya yung purpose niya para tayo po ay magkaroon ng redemption. That's the redemption, kapatid. Hindi yung biro-biro na sinabi ni Peter, mga kapatid, na with the precious blood
Hindi yung biro. Yun po yung proseso ng redemption po natin. Ganon po tayo inibig ng Diyos, kapatid. Hindi po marito ang Diyos sa mga mabubuti, kapatid. Hindi po marito ang Diyos para sa mga mabubuting tao, kapatid. Huwag mong ilagay sa isipan mo yan. But God commended His love towards us in that while we were yet sinners, Christ died for us. Nung ikaw pa lang ay makasalanan, nung ikaw pa lang ay umiinom ng alak, nung ikaw pa lang ay naninigarilyo, nung ikaw pa lang ay palasagot na sa magulang mo, Diyos ay namatay para sa iyo at para sa akin. Ganon kanya minahal, kapatid. Ganon kanya inibig, kapatid. Kaya nga sabi ko, huwag kang pabalik-balik sa kasalanan. Wag mong laruin ang kasalanan, kapatid. Bakit? Ang Diyos hindi nilaro ang kasalanan. Ibinigay niya ang kanyang buhay para sa iyo at para sa akin. Kaya wag mong lalaruin ang kasalanan, kapatid. It's not a joke. Ang Panginoon ay hindi nagbiro para sa iyo at para sa akin. Bakit hindi siya nagbiro? Binigay niya ang buhay niya, nagbiro lang siya. Diyos naman siya, kapatid. Let me remind you, nagkatawang tao ang Diyos. Kaya nga sabi ko, kung anong hirap na nararanasan mo pag ikaw ay naiinitan, same thing lang din. Pag ikaw ay napaso, same thing lang din na mararamdaman niya. Kapag ikaw kaya latiguhin ng isa lang, ano kayo mararamdaman mo? Pero dinanas yun ng Diyos para sa atin. Dinanas yun ng Diyos para sa atin, kapatid. That's redemption. That's how we redeem by our God. Kaya nga sabi ko sa iyo, with this redemption, anong kagandahan nito para sa iyo at para sa akin? Anong kagandahan nito? What is the beauty of this redemption? Ano ngayon ito para sa iyo at para sa akin? We can see here the reconciliation, sinabi ko po sa inyo kanina. Simula nang siya ay nabayubay sa cross ng Kalbaryo, para sa iyo at para sa akin, tayo po ay na-reconcile sa Diyos. Salamat na lang. Sabi ko nga po sa inyo kanina, originally, siya, sa atin, doon tayo, para sa Diyos tayo, kapatid. Kaya anong ginawa niya? Alright, I'll buy you back. I'll bring you back to me with my precious blood. I'll bring you back. Dadaling kita dito. Daranasin ko tong krus ng Kalbaryo na to so that we can be reconciled by God. And when this reconciliation, mga kapatid, and with this reconciliation, mas lalong tumitindi ang ating pananampalataya sa Kanya. Nakuha niyo po yun, mga kapatid? That's the beauty of the redemption. Another beauty of redemption is none other than we have the hope of eternal life. Hope and eternal life, mga kapatid. Pag-asa, kapatid. Dumanas man tayo ng matinding persecution, alalahanin mo, kapatid, meron nagligtas sa iyo. Dumanas man tayo ng matinding problema, kapatid. Kaya nga madalas natin sinasabi, ano man ang nangyayari na problema sa iyong buhay, isipin mo na lang, kapatid, na merong Diyos na nabayubay sa cross ng Kalbaryo. Ano pa ang mas titindi pa sa impyerno? Ano bang masigit pa sa impyerno na mas matindi pa sa problema mo, kapatid? Kaya meron kang pag-asa, kapatid. Lalo na ngayong Paskong ito. Baka nag-iisip na paano magkakasya yung 500. Ha? Madami nang gumagawa. Paano na magkakasya yung 500? Hindi talaga kasya eh. Itong talagang DTI ano na. Ay, nandiyan pala si Sir Jerome. So, may ano tayo dito. Hindi kasya yung 500 eh. Pero salamat na lang sa Panginoon, mga kapatid. Salamat na lang at natanggap mo ang walang hanggang buhay. Salamat na lang, wala ka man 500, kapatid, para sa Noche Buena mo, kapatid. Wala ka man magandang Christmas ngayong darating na Pasko na ito, mga kapatid. Pero salamat na lang at nandito ka at tinanggap mo ang Panginoong Jesucristo bilang Panginoon at tagapagligtas ng buhay mo. And you have the hope and eternal life, kapatid.
Kaya nga minsan, lagi namin dito pag spiritually down ka, if you're spiritually down, remember your salvation. Always remember your salvation. Walang pupuntahan yung spiritually down mo, kapatid. Pag naalala mo yung kinikwento ko sa inyo kanina, pag nakita mo yun, kapatid, magkakaroon ka ba ng spiritually down? Yung Panginoon Jesucristo nga natin physically and spiritually, kapatid. Grabe! Grabe yung dinaranas niya. Tayo simpleng walang ulam, ayoko na magsimba. Simpleng walang load, ayoko na mag-online classes. Nakuha niyo po ba yung mga kapatid? Pero salamat na lang, kapatid, na merong ganitong klaseng pangyayari. Salamat na lang. At naalala ko lang isang vlogger Paano mo nakuha yung unang million mo? Sabi niya, itong vlogger na ito ay ayun ko lang, napanood po ninyo yun. Paano mo nakuha yung unang million mo? Sabi niya, masigit pa sa million yung nakuha ko. Ano sabi niya? I accepted Jesus Christ as a Lord, my personal Savior. Mas matindi pa yun. Yung million mo, lilipas yan. Ilang araw lang yan. Yung akin, pang walang hanggang buhay. Nakuha niyo po ba yun? And one of the beauty, first thing is the forgiveness, and the reconciliation. Second is the hope in eternal life. And the last, the transformed life. Transformed life, brethren. Simula nung nagkaroon tayo at na-reconcile tayo ng Diyos, mga kapatid, doon lahat na bago. Doon lahat nagkaroon ng matinding transformation ng ating buhay. Bakit ka pa malulugmo at mananatili sa kasalanan? Bakit mo pa babalik-balikan ng kasalanan kung nauunawaan mo ang ginawa ng Diyos para sa iyo, kapatid? This will definitely na magkakaroon ka ng transformed life. Kaya nga sabi ko po sa klase ko sa The Life of Christ, pag naunawaan mo kung anong ginawa ng Diyos sa iyo, imposibleng hindi ka maglingkod sa Kanya. Kung talagang naunawaan mo o kung paano Kanya binayback, kung paano Kanya niredeem sa matinding kasalanan, imposibleng hindi ka maglingkod sa Kanya. Kung nauunawaan mo ng lubusan na ganun pala, katindi. Yung sinasabi kong tinanggap ko ang Panginoong Jesucristo bilang Panginoon at tagapagligtas, ganun pala yung proseso nun. Ganun pala yung dinanas niya para sa akin at para sa lahat ng taong ito. Naunawaan niyo po ba yun, kapatid? Kaya doon pa lang, magkakaroon ka na ng transformed life. If you really understood kung anong ginawa ng Diyos para sa iyo at para sa akin. As I conclude this message, ito yung paborito po ninyo. As I conclude this message, now you know Christ suffered and the process kung paano tayo ni-redeem ng Panginoong Jesucristo. Paano tayo pinurchase ng Panginoong Jesucristo. Tonight, what will be your commitment? Tulad na lang ni Sir Jerome kanina. Ihayag ang ebanghelyo ng Diyos, kapatid. Ihayag kung paano naging dakila ang Diyos sa buhay niya. Same thing din, kapatid. Why not ilaganap natin kung anong talagang ginawa ng Diyos sa cross ng Kalbaryo para sa iyo at para sa akin. Hindi yun para sa mabubuting tao, kapatid, kung bakit siya pumarito. Pumunta rito ang Diyos para sa makakasalanan. Tayo po'y magsitayong lahat. Dakilang Diyos na mapagpala po sa lahat. Maraming salamat, Panginoon, sa oras po na ito. I've done my part, O God, but please use this message to pierce the hearts and the minds of your people, Panginoon. Na maunawaan nila ang tunay na redemption, Panginoon. Marami po, Panginoon, ang mga lugmok sa kasalanan hanggang ngayon, O Diyos. Please, magkaroon po sila ng commitment na isuko po nila sa inyo ito, Panginoon. And I pray, Panginoon, na patuloy niyo pong hipuin ang kanilang puso't isipan, O Diyos, na sila po ay mabago, Panginoon. Salamat sa kadakilaan niyo sa aming buhay. Thank you, and I praise you. In Jesus' name, amen.
Most gracious Heavenly Father, O God, we thank you for the preaching that we have heard. Thank you for your salvation, O God, to us. Salamat, Panginoon, na kami po ay hindi nyo pinahintulutan, Panginoon, na mamuhay na isang klase ng pamumuhay, Panginoon, na kung saan kami po ay passive sa amin pong mga ginagawa, Panginoon, sa inyo. Salamat na kami po, Panginoon, ay patuloy nyo pong ibinabalik sa first step, Panginoon, ng aming pong buhay, and that is to know you, Panginoon. Without your life that was imparted to us, we don't have life, Panginoon. Salamat, Panginoon Kristo, na binitbit niyo po ang cross ng Kalbaryo, O God. Salamat po na pinahintulutan niyo po ito, Amang Diyos, na mangyari, Panginoon, ay binigay niyo po ang inyo pong bugtong na anak, Panginoon, para po muli kaming makuha sa kasalanan, O Diyos. We don't deserve it, O God. Sa amin pong mga pwedeng maisip na kami po ay maging deserve, wala po, Panginoon, miski isang pwedeng magsabi na deserve po namin yun, Panginoon. Pero salamat po, Diyos, that you gave your only begotten Son, and whosoever believeth on Him will not perish anymore in that hell, but have everlasting life. Salamat po, Diyos. Maraming salamat po. Natuwa mula po sa mensahe po na ito, kayo po ang patuloy po na manguna. Salamat po sa paglagay niyo po ng tamang mensahe, Panginoon, sa puso ni Sir Conrad, Panginoon. Thank you for reaching our needs ngayon pong gabi po na ito. Pinupuri po namin kayo sa pangalan ni Jesus. Amen. 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 Can you shout